problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uuro, maski stand, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na, abot ang pangarap basta pwede ka. Maski TV ka na lang, makiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel ikaw ay inspired, kaya natin to. Meron tayo ditong pasyente. Kahapon pa to dinala. At iniwan na lang na may-ari. Ayan, testing muna natin isang standard na dustpan. Ayan. Linis, di ba? So, wala na yung knob dito, yung oscillating knob. Pero saksak natin, tingnan natin kung may power. Hindi ko na testing kahapon dahil may lakad ako. Vitamin C si Matsuki. So, saksak ko muna. Tingnan natin kung may. Ayun, naka-on na pala. Ayun. Muna. Saksak muna natin. Tapos, i-on natin. Number 1. Ay, may ugong pa. Number 2, mayroon din. Number 3. Ayun. May ugong pa, may ugong pa. So, may pag-asa. Ito yata yung lata na naman yung housing. So, karamihan dito nag-i-stack up, natutuyuan lagi ng langis. Okay? So, buksan lang natin. Standby lang. Ayun, nakalas na natin yung kanyang screen, tsaka blade. Ayan. So, may gumawa na rin ito. Ayan, may welding na. Ayan, yung housing. Siguro naputol yung pinakang shafting leg. Yan yung medyohan. Pero kung wala fuse, tira na yan. Susunugin yan. Kaya nakaganda ng standard. Yung motor niya talagang tanso. Yan. Ang ayaw ko lang dito yung latang housing kasi nga madaling matuyo. Kaya lagi pumuputok ang fuse. Madaling matuyo ang langis. Pero sa motor wala akong masabi. Talagang matibay. Okay. Kasi lang natin to lahat. Bibiyakin natin yung motor para yung itong housing para malangis na maayos. So, ilayin natin. Ikas. Yan, ayan o, tuyo-tuyo guys. Ito nyo. Ayan o. Wala ang kalangis-langis. Kasi nga madaling matuyo yung langis ng bushing. Dahil nga hindi maganda ang pagka-design nila. Yun lang naman ang problema dito sa standard ng mga bagong labas. Pero yung mga lumang standard, aluminum yung housing. Tibay talaga. Pero ito, ganun din o. Tuyo-tuyo din o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan, tapos para may gumawa na dati grasa linagay. Hindi pwedeng grasa, maglalagkit. Ayan na, tuyo-tuyo. Tapos sa inyo guys, tuyo-tuyo. Ayan o, muto yung bulak. Yun, tanyo yun. Tuyo-tuyo yung bulak sa loob. Nag-autofocus yung aking ano, yun. Ganun din dito yan, sigurado. Tuyo-tuyo din yun sa kabila. So huwag kayo maglalagay ng grasa dito sa shafting. Kung sakaling mag-overhaul kayo, huwag kayo maglalagay ng grasa dito sa shafting. Dapat langis. Singer na langis, yan. Pwede yan, pero yung grasa, wag. Ang ilalagay lang ng grasa sa electric pan yung gearbox. Gearbox, yan lang ako ilalagay ng grasa pero konti lang, hindi naglalawa. Yan, so ay, linisin lang natin to. So may ugong pa siya, ibig sabihin buo pa yung fuse niya. May power pa siyang, may pumapasok pa siyang power sa winding. So linisin lang natin. Ay, meron na pala akong ano dyan. In-order ko sa online na blower. Matesting na natin dito. Standby. So ito guys yung bago kong ano, blower na na-order sa online. At nawala yung aking ano, nung lumipat kami dito sa bagong pwesto, hindi namin makita. Nalaman ko saan na itambak ng anak ko. So ito, buksan natin. Ayan o, malakas naman guys. Ayan o, malaking bagay sa akin to. Hindi yung ihip ka na ihip. At least, meron na tayo mga gamit. Ayan o. Okay. Kung ano, okay pa naman yung shafting, ibig sabihin okay rin yung bushing. Yan, makinis pa oh. Natuyuan lang talaga siya ng langis. Ito, may grasa pa dito sa spacer oh. Dinagyan ng grasa ng gumawa. Hindi dapat ilalagay ng grasa ang shafting sa bushing. Langisan lang. Inabot ng welding yung buti, hindi yan oh. Inabot ng ispat yung dito nag-ispat eh, inabot oh. Wala namang ano yan, wala namang diferensya. Pakita ko sa inyo kung bakit ayaw ko ng ganitong lata ha. Ayaw ko ng langis.
Yun. Ang pagbabago lang, tinipid nila sa turn, yung ikot. Yan, yung ikot ng bawat ito yung running tsaka starting ng winding, manipis na yung motor niya. Hindi gaya ng mga original. Halimbawa, pagkata ko sa inyo. Halimbawa, ito mga rewind, tignan nyo. Makapal, di ba? Ito, bago rewind na to. Pero ala yung diferensya. Although, tanso pa rin siya. Dalawang tornilyo lang muna para malaman natin kung iikot siya ng maayos. Pitagal natin dalawang tornilyo magkabila. Ayan. Saka din sa kabila. Yan. Tapos konting pukpuk. Baka natin pa. Yan. Medyo maganit pa. Konting pukpuk lang para mag-align. Ayun. Freewheeling na guys. Ayan. Yan. Kailangan pupukpukin nyo muna. Test nyo muna kung pag nahigpitan nyo yung tornilyo. Halimbawa kung say apat na yan. Pihitin nyo muna natin. Pag maganit, huwag nyo muna natin i-on. Huwag natin isasaksak kasi magpupwer siya. Nahirapan siya ba umikot. Posibleng mag-init. Okay, saksak natin. Lagyan natin ang saray masking tape para makita nyo. Para hindi nyo makita na umiikot. Para makikita nyo na umiikot siya. Number 1, ayun ang ayaw. Umuugong lang, patay. Baka yung kapasitor. Pag tinulungan ko, iikot siya. Pag hindi, uugong lang. So, malamang may na nakapastor. So, dito naman tayo sa kapastor. Pag inaltan ko pag nasig ko itong kapastor at okay pa yung kanyang capacitance, 1.5 nakalagay. Pag malakas pa to, problema yung motor. Maaaring na po yan sa init. Okay, standby. So, ayan guys. Mandar siya, pero ganun pa rin. Bago na yung kapastor, ayaw pa rin. Ayan o, pag number 1, ayan o, tutulungan mo pa. Ayan o, kaya sabi ko kanina, kung okay pa yung motor, dapat sa 0.9, dapat iikot siya, mabagal lang. Ayan o, 1.5 to, nung tinester natin, 0.9 halos. Wala nang 1 microfarad, pero dapat iikot siya ng mabagal. Pero nung binago ko na yung kapastor, bago na to 1.5, tinester natin, ayaw pa rin. Pag hininto natin, tapos in-start natin uli ng 1, ayan o, 1, ugong lang. Ganun, same din nung kanina. Ugong lang. Ayan o, pero pag tinulungan mo, iikot. So, pag ganyan ang kaso, sira na ang motor. Number 3, ayaw pa rin o. Kahit kunti, ayaw o. So, malambot na yan guys, nalangisa na natin, dapat iikot sana siya. Okay. Standby, hintayin natin na mayari ang decision niya. Kasi ang mahal ng motor ngayon, nasa 300 na, baka 300 plus na. Dati 250 lang. Okay. Good morning guys. Tuloy na nating itong yung nabinbin natin nakaraang linggo na sira yung motor. Yan, at pumayag na may-ari na paltan ng motor. So, kasi lang natin. Yan, akalasin ko lang to. Hindi ko na sa inyo papakita para hindi masyado mahaba. Nakakabit ko na ng bagong motor. Ayan, tapos dinugtong na natin dito. Binarot ko na lang na shrinkable tube. Tapos yung capacitor, pinalitan na natin dahil mahina na. 1.5 para sure. Para masya yung may-ari sa speed. Pinalitan ko ng bagong 1.5. Ayan, so kinabit ko na rin. Kaya testingin na lang natin bago natin itakpan. Lagay lang muna natin ating mahiwagang cellphone. So, saksak natin. Yan. So, number 1. Ayun. Yan o. Number 1, number 2, number 3. Okay. So, lalagay ko lang yung pin niya, tapos tatakpan na natin. Yan. So, hindi ko na sa inyo papakita. Ayusin ko pa itong mga wire nito. I-strap natin ito dito. Tapos kukubira na natin. At siyempre, linisan natin ito. Kaya lang gigitata. Ayan o. Standby. So, ito. Testingin na natin muna. Standard to. Testingin natin number 1. Ayun. Yan. Lakas guys o. 1 pa lang yan. 2 3 So, rotate natin. Magkakatamaan tayo. Ayun. Okay. Inayos ko rin yung kanyang swing arm dahil maluwag na. Linagyan ko ng sapi. Okay, palakas to.
Ayun, maraming salamat guys sa inyong pagsama sa akin. Ayan. Ito ay inabot tayo sa linggo nito dahil bumalik yung may-ari kagabi lang. Akala niya walang problema yung motor. Ayun yung motor. Kaya natin, wala na resistance. May resistance siya pero wala na yung ano niya, yung kanyang running winding. Sira na. Okay. Kaya natin sayang kuryente. Ayun, maraming salamat guys sa pagsama nyo kay Maskuli sa pag-repair ko nitong standard na desk fan na lata yung housing. So ayan, dito na lang. At sa mga bagong pasok sa akin channel, kung kayo po ay maawa dyan, paki-subscribe, like and share syempre. Pakipindot na rin yung notification bell sa taas. Yung notification bell sa taas, importante po yun para ma-notify kayo kung sakaling may mga upload tayo sa aking maliit na channel. Nagre-repair po tayo ng washing machine, electric fan, rice cooker, mga gas stove, yan, kung ano pa, grinder, mga barena, yan, yung mga ginagawa natin dito. At kung ano pa ang kaya natin gawin, ay yung mga blender ginagawa rin natin. Ayun, maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bye bye.